Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan ni Kaliman ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at nagbabang mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng filing of COC o Certificate of Candidacy from the national na Senate and Representatives ngayon darating na October 1 to October 8. Yan. So filing na ng COC ngayon darating na October 1 to October 8 mula doon sa mga kakandidato na senador at mga congressman. Yan. Ang filing of COC para sa kakandidato ng pagkasenador ay ngayon o kongresista ay ngayon darating na October 1 to 8, 2024. So ang mga kandidatong group individual ay handang-handa na sa araw na ito. So nakapagdeklara ng mga ng mga kanilang nais na pagkandidato, mga partido, individual group. So yung ating administrasyong Marcos ay may inilathala ng kandidato mula doon sa alyansa ng kanyang partido at iba't ibang partido yan. Ang napili ng ating Pangulo ay re-electionist Senator Amy Marcos, Interior Secretary Benno Ramalos, Makati Mayor Abby Binay, Senator re-electionist Pia Cayetano, at Senator re-electionist Benito Lapid, CIS Party List Representative Erwin Tulfo, at Senator re-elect Francis Tolentino. So former Senator Manny Pacquiao, yan, naman si Senator Pacquiao, at former Senator President Tito Soto, at re-electionist Bong Revilla, Senator Bong Revilla, and former Senator Pampilo Lacson at Ilastri Representative Camille Villar. So ito yung pambato ng ating administrasyon. Kompleto yung 12. Ngayon tila yata nais ni re-electionist Senator na mag-independent dahil may issue siya na siya ay kapatid ni President Marcos. Hindi naman siguro masyadong issue yun na siya ay kapatid bilang endorso. So siya ay nagsilbi na at nakita na yung kanyang ginalo na maayos para palang issue dyan. So maliban sa ating administrasyon ng oposisyon naman, mula sa alyansa ng Makabayan ay sina Representative Franz Castro sa ACT Teachers yun, Representative Arlene Broses sa Gabriela Women's Party, Jerome Adoni sa Kilusang Mayo 1, Secretary General yun. So Danilo Ramos sa Kilusang Magbubukid ng PKMP, Chairperson siya roon. Lisa Masa, former National Anti-Poverty Commission, at Romel Arambulo, Pamalakaya Vice Chairperson. Teddy Casino, former Bayan Muna Representative, Jocelyn Santos, Andamo, Filipino Nurses Unified Secretary General, at Modi Floranda Piston, at Mimi Domingo Kadamay, Secretary General. So, ito yung mga nasa oposisyon naman na nais kumandidato ng pagkasenador. So noong pa nagdeklara yan, Agosto pa. So na sila ay kakandidato bilang mga senador at nais nilang bumuno at pamunuan ng sambayan ng Pilipino sa senatorial position. So maliban dito sa mga grupong ito ay muling sasabak din sina Senator De La Rosa at Senator Bongo bilang re-electionist, at si Actor Philip Salvador. So inendorso sila ni Mulong Duterte. So nagpayag din ng pagkandidato sina former Senator Leila de Lima at iba't ibang mga kasama nito. So maliban sa kanila may iba't ibang kandidato pa na nagsa publiko ng kanilang mga pagkandidato. Ngayon, sino ang magwawagi sa darating na election 25 May 12 para sa senatorial positions. So yan yung ating mga nakalap na mga nagpahayag ng mga kanilang pagkandidato. So ngayon ang Human Rights Promotion ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao.
As issue ito ng filing of COC or Certificate of Candidacy ay ating maiting na sinusuportahan ang karapatan ng lahat sa malagboto o maghalal at kumandidato sa isang eleksyon sa demokrasyang bansang ito. O sinusuportahan natin yung eleksyon o yung karapatan na yan. Sa mga naglathala ng kanilang kandidatura para sa pagkasenador ay naway ang tuhanan at matubid na paglilingkod sa bayan ang inyong tunay na hangarin at puso nilang nais pagsilbihan ng bansa at mamamayang Pilipino. At ang bawat kandidato ay may kanya-kanyang kredibilidad, may ginagawa sa kanilang ginawa sa kanilang mga paglilingkod sa bayan in government and non-government na pagsisilbi. So maging nasa rehistrasyong kandidato at oposisyon o mga ibang kandidatong nabanggit at mga kandidato. Kanya-kanyang credibility itong ating mga kandidato ngayon na nasa oposisyon at nasa dito sa ating administrasyon ng mga pambato at yung iba pang mga nais kandidato. So may kanya-kanya silang credibility para nais nilang bumubuo. So kaya tayo ay nawatang puso nilang paglingkod ng lipunan ng Pilipino sa kanilang nahangarin at mag-uhi yung karapat-dapat at piliin ng lipunan ng Pilipino yung dapat na inukulok natin sa Senado kung anong o hanggang sa lokal na pamahalaan para mamuno sa atin at maglingkod ng lubos upang patas na mapagsilbihan tayo dito sa ating mula dito sa ating biyaya ng ating mga Panginoon Diyos at kayusan natin upang mga paglilingkod ng ating pamahalaan ng bandagan nito. So ang ating boses sa taong bayan ay piliin ang nasuporta doon sa katao at patas ng justisya yan. Kaya kailangan nasuporta sa human rights at equal justice yung piliin natin. Yan ang ating hikayat sa mga Pilipino at nagtataguyod ng mabuting pamamahala. Ang tao ay mahalaga na itinataguyod ng mga naglilingkod sa pamahalaan upang ang bawat Pilipino ay mamuhay ayon sa karapatan at ang patas ng justisya ay tinatamasa rin at hindi naagrabyado, naapi sa legal na usapin o ng pamahalaan ng ating lipunan. So yan. So dapat ay yung ating iluluklok sa posisyon ay tunay na kumikilala sa demokrasya mula sa pagsuporta ng karapatang pantao. Basically, yan ay kumikilala sa international na pagpapairal ng karapatang pantao. So, na tanggap nila ang ating pakikilo sa UN na tayo ay nakikisa sa karapatang pantao at bilang demokrasya bansa dapat nagpapairal ng karapatang pantao ang bawat mamumuno na dapat natin piliin. Pangalawa, nagpapairal sila ng patas ng justisya. So yan, fair justice sa kayusan, sa legal o politika ng ating gobyerno sa pamamahala dapat sa good governance, fair justice and human rights ang pangunahin na kanilang tinutugon o pangunahing bag ng pagsiservisyo sa taong bayan o pagpapaunlad at paglilingkod nila. So diyan dapat nakabase nito ngayon para paglingkod ng lipunan ng Pilipino kung paano natutugunin niya ng bawat mga karapatan in order sa ating pamumuhay, maliban paglilingkod, halimbawa sa ating edukasyon, sa ating kalusugan, yan. Karapatan natin na dapat yan ay social service, yan ay pangunahin sa karapatan yung ating syempre pangangalaga sa buhay, peace and order, at yung ating pangunahin na basic ay yung trabaho-bahay. Trabaho-bahay. So dapat, dalawa na yan, ay pangunahin na tinutugon ng pamahalaan. So, walang tao dapat o walang Pilipino na walang bahay at walang trabaho. Dapat meron. So, everybody, dahil kailangan natin ng bahay at pangunahin yan. And the other services is, syempre, yung kailangan mo kapag kailangan mo ng syempre, pagkain, tubig yan. So, yan ay, aside from that, mabibili mo yan kung ikaw may trabaho at kung may bahay ka. So, meron susuplayan ka ng tubig at makabibili ka yan kung may trabaho ka. Ngayon, pinuprovide ng gobyerno din yan para meron ka naman bilihin. Kasi hindi naman po pwede, wala kang bibili. Meron kang trabaho, wala ka naman bilihin.
So aside from that ay yung iba't iba pang mga services ng ating pamahalaan, dapat ito ay pinag-iusin. Yan. At sa kaunlaran ay hindi lamang basta magpatayo tayo ng mga infrastructure, but we need that para sa pagunlad natin ay mas magaan na madala yung karapatan. So kaibat yan sa ating kaunlaran. Mas lalo tayong gumagaan ang pagpapatupad at pamumuhay. So ang pag-unlad ng bansa ay dapat ang karapatan ay pangunahin at tinatamasa ng lahat at hindi ilan lang ang naunlad at ang iba naman ay hindi man lamang nakapamumuhay ayon sa karapatan. So kagaya ng basic life, may bahay, trabaho, lupang sinasaka o kabuhayan ang bawat isa. Maliban dyan ay maasahan na sa ating pamahalaan na mapag-ibayo ang mga karapatan, serbisyo nito kagaya ng health, education, social services, yan na. Kaya napakalaga ng karapatang pantao na ito ay nasa sa vision o nasa sa puso't isip ng kandidato at ito ay nasa vision niya na paglilingkod sa lipunan kung paano niya hahawakan ang kanyang mga posisyon bilang representative, bilang mahalaga yung sa Senado, sa Kongreso na yan at saka yung Senado, yung ating sa mamabatas na yan, dahil sila yung gumagawa ng batas para susugan yung karapatang pantao para sa pagpapaibayo ng karapatan na kailangan yun pangunahin at sila yung nagsasaayos niyan, lalo na halimbawa ngayon pagsasaayos ng pondo para sa dapat ay fair yan. So ang ating bansa ay mayroong inequality in human rights. Why? Dahil sa tayo ay mayroong naghihirap, mayroong mayaman. Ibig sabihin, ang naghihirap ay yung hindi nakapamumuayon sa karapatan, samantalang mayroong yung mayaman ng mayaman. So mayroong inequality. Hindi na basta may mayaman, may mahirap, kundi accord pa sa karapatan. Ibig sabihin, ay dapat everybody would live according to human rights. Kung ay kain sa karapatan, so ito ay magandang pamayanan, magandang yung bansa mo kasi nakapamumuhay ka ayon sa karapatan. At mas higit pa rito, kung mas lalo maunlad yung bansa mo ngayon, anong nangyari? May ibang umuunlad. Mayroong naghihiratin magkaroon ng bahay o lupa o nakapagtatrabaho na maayos. So yung iba nasa squatter, yung iba ay mga pulubi, mga ganun. So within that, nakikita mo agad na mayroong inequality. So kahit may social service tayo na pagtugon ng ating pamahalaan from that any kind of the problem, bakit nagkaganon siya? Kasi hindi siya kukunti, kundi malaking bulk siya ng lipunan Pilipino ay nandoon sa poverty. Kasi may inequality, hindi namumuhay ayon sa karapatan na dapat magkano ba yung ay halimbawa standardization yan. Tapos na ayon ka sa karapatan. Kasi kung ganoon ay malaki yung bulk na wala tayo dito nga sa ating ngayong administrasyon, pinag-iibayan yan magkaroon ng bahay trabaho yung mga Pilipino to live according to rights, yun mismo, at saka yung kadugtong na yung mga social service, yung iba yung karapatan na binibigay ng pamahalaan, health, education, yan, na dapat na-access natin with the government subsidy na binibigay ng gobyerno, pinoprovide ng gobyerno yan bilang karapatan ng mamamayan na pangangalaga niya yun. So kaya dapat yung ating mga senador, mga congressman, yan ay mayroong vision at mayroong perspective na sila ay magpapatupad ng karapatan. So ang ating bansa ay may suliranin pa sa inequality nga mula sa human rights sapagkat hindi pa nakapamumuhay ayon sa karapatan ng lahat. Subalit may mga matataas ang antas ng pamumuhay o ang iba naman ay hindi makapamumuhay ayon man lamang sa karapatan niya. So dapat walang iiwan kundi maunlad ng lahat mula sa karapatan pantao at hindi ilan lang ang umuunlad at yumayaman. So yun, kaya muli nawang ating Panginoon Diyos at Panginoon Jesucristo at Banal na Santa Maria ang ating eleksyon at makapili tayo ng karapat-dapat na maglilingkod sa ating bayan at tayo ay manalangin na bigyan tayo ng karapat-dapat na leader na mamumuno sa atin at maglilingkod sa atin.
Kaya tayo ay yung lipunan Pilipino maging mahusay doon sa pagpili. Wala doon, yan ang ating kaya sa inyo bilang human rights promoter at nagpo-promote ng mabuting pamamahala. Tayo ay hanapin natin o ating tingnan kung sino yung mga kandidato na mayroong ganyan klase ng criteria sa kanilang po. Hindi ko pwedeng hindi ganun dahil sa yan ay kailangan sa ating demokrasya bansa. Yung human rights, yung basic life na dapat na tinutuloy ng pamahalaan. Dapat tandaan natin yung po ng Pilipino bilang pagbibigay edukasyon din sa inyo. Dapat tayo naman sa karapatan, hindi basta nabuhay lang. Kailangan ayon sa karapatan. So yung cultivation ng yaman, yung bigay ng Panginoon Diyos, hati-hatiin natin yan according to rights. So ibig sabihin, from that, tayo ay magkakaroon ng mahusay na pamumuhay na ibibigay ng an. So how we cultivate. So magsasama-sama tayo na i-cultivate yung ating bansa. From what? Different sector, different profession, different na ating kinakabuhay. Trabaho, yan, para tayo mabuhay. Diyan, equal na ibinibigay ng pamahalaan. Kakibat yung services na ibinibigay ng ating pamahalaan. Mula doon sa trabaho, serbisyo, para patas natin tinatamasa itong yaman ng bansa na binigay sa atin. So, yun, at mamuhay tayo ng ayon sa karapatan na may yung ating pamahalaan ay may fair justice na ibinibigay. So, muli, paliwanagan ni Manuel Santa Maria ang sambayan ng Pilipino at ang mundo. Yung ang ating pamahalaan ay mamahala ng mabuti at matuwid o mahala at kanilang tugunin ng karapatang pantao at pagpapahirap ng patas ng justisya at iwasan nila yung pang-abuso, korupsyon at iwalian. Sa gayon ay makapaglilingkod sila ng matuwid, mabuti at karapat-dapat para sa kanilang mamamayan. So yun namang mamamayan, sumunod tayo dun sa pamahalaan. Suportahan natin yung karapatang pantao, pagunlad, yung patas ng justisya at iwasan yung paggawa ng krimen upang hindi magkaroon ng laban sa pamahalaan. Pagkos kung magkakasundo ang pamahalaan at ang mamamayan, ang bawat isa, bawat mamamayan na hindi yung magkakaiba man ang ating pananaw, ay mayroon tayong pagkakaisa bilang isang pamahalaan. So ngayon tayo ay makapumuhay ng magaan at mas malagi tayo makapagpako. Ngayon ay higit sa lahat ay tayo ay makapaglilingkod sa ating banal na Panginoon Diyos at tayo ay nananampalataya ng magaan kung tayo ay namumuhay. Yun, muli magandang hapon sa inyong lahat at nawa ay nakapagsabuhay naman ang human rights promotion sa linggong ito hinggil sa karapatang pantao mula dito sa isyong ito ng ating tinuyan yung ating karapatan sa eleksyon o demokrasya na mayroon tayong pagpili ng ating mga kandidato. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat at God bless you.